Magandang araw po sa lahat ng ating mga bisita, sa mga kapatid na kaantabay sa paggawa. Sumaatin po nawa ang patnubay, ang bangunguna at ang liwanag ng Panginoon sa ating pag-uusapang mga aral ng Ebanghelyo. Hindi po kasi madali na ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ay makita ng tao dahil meron pong nagpapadilim ng kaisipan ng tao. Doon sa 2 Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yung sabi ni Apostol Pablo na Diyos ng sanlibutang ito, the God of this age. Ang tinutukoy po diyan ay si Satanas. Ang ginagawa ni Satanas, binubulag niya ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya sa Diyos para wag silang maliwanagan sa Ebanghelyo upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya hindi po madaling bagay na ang aral ng Ebanghelyo ay sumilang sa puso o magliwanag sa puso ng tao kasi meron pong nagpapadilim at ang kadilimang yan ay halos nasa buong sanlibutan. Sa 69 doon ng Isaias. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Ang hula po ni Propeta Isaias, tatakpan ng kadiliman ang lupa. Ang sabi sa English, for behold, the darkness shall cover the earth and cross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee and his glory shall be seen upon thee. Ang tinutukoy po sa English, the planet Earth, hindi lang lupa na isang lugar. Halimbawa, sa isang bahagi ng mundo, hindi ang hula po, the darkness shall cover the earth. It is the entire planet Earth. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, maaring ang mundo ay mas maliwanag ngayon sa gabi kaysa noong nakaraang 100 taon. The earth is much, much brighter than it was 100 years ago. Because of the modern technology we have now, we can see the Earth from satellite. How glorious and how bright is this blue planet of the solar system. Pero sa kabila ng liwanag ngayon sa gabi, sa mga malalaking syudad ng mundo, ang natutupad po sa espiritual na kahulugan ay yung kadiliman na bumabalot ngayon sa buong lupa. Ano po ba yung kadiliman na yon na inihahasik ng demonyo sa lupa? Ang inihahasik ni Satanas sa lupa ay kadiliman. Alin po ba yon? Doon po sa Roma, sa Kapitulo 13, meron pong ganitong pahayag ang Apostol Pablo. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Sabi ni Apostol Pablo, ang gabi ay totoong malalim. Silang araw ay malapit na. Iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman. Yun palang kadilimang tinutukoy mga gawain na dapat nating iwaksi o iwasan alisin sa ating mga sarili. Alin yung mga gawain ng kadiliman na yon na ipinawawaksi ni Pablo o nagaling kay Satanas?
Siya ang naglalagay nito sa buong lupa. Itong mga gawa ng kadiliman sa 13:13. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ang kahalayan ng laman na nasa mga tao ngayon, yun yung kadilimang nagpapadilim sa kaisipan ng tao. Sabi ng Apostol Pablo, kung ating babasahin po yan, tsaka natin itutuloy, sabi niya doon sa 13:12, ang gabi ay totoong malalim, ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman. Ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Wag sa katakawan, sa paglalasing, sa kalibugan. Sa kahalayan, wag sa pagkakaalit at pagkakainggitan. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan nyaon. Ayun yung mga kahalayan, yung pagnanasa ng laman. Sari-saring lust na nasa tao, paglalasing, katakawan, kalayawan, kahalayan, kalibugan yan ngayon ang nasa buong mundo. Yung mga kahalayan makikita mo sa telebisyon, sa mga periodiko, sa mga sari-saring medium ang lumalaganap ngayon, kahalayan. Kaya ngayon mga bata pa ang tao, bata pa lang marunong na ng kahalayan, kalibugan, katikawan, paglalasing. Yan ang kadilimang nakabalot ngayon sa mundo na siya pong gusto ng Diyos maalis sa ating mga pamumuhay. At ang solusyon sa kadilimang yan, yung liwanag na manggagaling sa Ebanghelyo ni Kristo na siya pong tema o siyang layunin ng programang Ang Dating Daan. So na ang tao po ay mabahaginan nung kaliwanagang nanggagaling sa katotohanan ng Diyos sa Biblia. Binabasa natin yung mga aral ng Diyos sa Biblia para magliwanag ang nadidimlang kaisipan ng mga tao sa mundo.